Hi everyone, I am Geraldine Limbog, a second year BEd student, and I'm passionate about creating inclusive classroom where every student can thrive. Today, we will explore Chapter 7, focusing on learners from marginalized group. Chapter 7, Learners in Other Marginalized Group. Breaking Barriers. Supporting learners from marginalized background and inclusive classrooms. Let's give a situation to that student facing unique challenges. One student, let's call him Miguel, from a remote barangay in Palawan. He was incredibly bright, but his family struggled financially, and he often missed school to help with farm work. His lack of internet access also made online assignment impossible. Then there was Anna, a student with learning disability that wasn't immediately apparent. She struggled in traditional classroom settings, but with personalized support, she blossomed. These experiences highlighted the diverse needs within our student population. Marginalization is the systematic exclusion of individuals or groups from mainstream society, resulting in their treatment as insignificant or peripheral. This exclusion can stem from various factors such as race, ethnicity, gender, socioeconomic status, disability, age, religion, or immigration status. The consequences are often severe, leading to poverty, inequality, poor health outcomes, limited social mobility, and social exclusion. Addressing marginalization requires lacking systematic inequalities and promoting social inclusion through, through policies and practices that champions equality and justice for all. Who are these learners? First one is LGBTQ plus student. So why they are belong to the marginalized sector of education. So means kasi nga marami sa kanila ang nakakaranas ng discrimination or bullying in school or hindi pagtanggap sa school. Minsan, syempre, nahihirapan sila maging totoo sa sarili nila dahil natakot sila ma-judge or ma-reject. So, kailangan sila is pagtuunan ng pansin. Then, next is the student in foster care. Sa mga estudyanteng kailangan ng kalinga. So, bakit din ba sila kabilang sa marginalized group? Sila yung mga batang inaalagaan ng ibang tao o pamilya dahil hindi sila kasama sa kanilang biological parents. Dahil sa paulit-ulit na lipat ng tirahan o school, naapektuhan yung pag-aaral nila. Then, the homeless youth. So, bakit nga kabilang sa sector ang marginalized sector ang homeless youth? Kasi, ang mga kabataang walang permanenteng tirahan, dahil sa wala silang permanenteng tirahan, hirap silang pumasok sa school regularly. At madalas kulang sila sa basic needs tulad ng pagkain, damit at supplies gamit sa mga schools. The next is immigrants and refugees. So, why they are belong to the marginalized group? So, because yung mga estudyante na galing sa ibang bansa or na lumipat dito para maghanap ng mas magandang buhay or opportunity, minsan nahirapan silang makibagay dahil sa language barriers and cultural differences. Siyempre, magkaiba yung kultura ng pinanggalingan nila sa lilipatang nilang lugar. The next is the student in the justice system. So, bakit kailangan din yun is pagtuunan ng pansin or bakit sila kasama sa marginalized group? Mga kabataang na-involved sa illegal problems or nakulong like that or may kaso, madalas kulang sila sa access sa quality education sa loob ng system. Siyempre, of course, diba, pag nasa loob ng kulungan is mahirapan sila mag-adapt or mahirapan silang makisama sa new trends. Siyempre,
ang mga marginalized or ang people na kabilang sa mga marginalized group is kailangan ng education needs or unique education needs. That was safe and inclusive environment. So, bakit ba kailangan nun? Of course, kailangan ng mga estudyante ng space kung saan hindi sila natatakot, hinuhusgahan, or dinidiskrima, or walang nagaganap na discrimination. Dapat mapil nila na bilong or kasama sila sa mga or tanggap sila ng kung sino man. Kung sino man sila or kung anuman sila. Halimbawa, dapat walang bully or bullying sa LGBTQ plus student at may mga respeto ang lahat sa lahat ng kultura at pagkatao nito. So, walang judgment na nangyayari. The next is culturally responsive teaching. So, bakit kailangan na turuan ng may respeto at pag-unawa sa kultura ng iba ang mga nasa marginalized group? So, siyempre, importante na ang mga guro ay marunong mag-adjust at i-consider ang iba't ibang pinagmulan ng estudyante. Yung differences is dapat marunong ang teacher na mag-adjust or i-consider kung ano yung mga paniniwala or beliefs ng mga estudyante. Kung refugee ka or emigrante ka, mas madali kang matuto kung maintindihan ng mga teacher ang kultura mo at ginagamit ito sa teaching style nila. Or for example, kung ikaw ay galing or mula sa ibang bansa, is mas okay na ang teacher mo na mag-adjust na kung paano yung way ng teaching style nila is mabilis mong ma-adapt. Then next is mental health and emotional support. So, bakit ba kailangan pa ng mga marginalized people or marginalized group yung mental health and emotional support? Because maraming marginalized student ay may pinagdadaanan. Of course, yung trauma, stress, depression, or anxiety. Kaya sobrang tulong kung may guidance counselor, support group, o kahit na simpleng pag-unawa mula sa school staff at classmate. Mas okay yun kasi mas mabilis sila ka-adapt or mas mabilis nilang mapil na bilong sila sa loob ng classroom. Next is the flexible learning support. So, why we need this? Siyempre, pangailangan, hindi lahat ng estudyante is pariyo-pariyo ang sitwasyon. Yung iba, kailangan magtrabaho, walang permanenteng tirahan, o nasa detention facility. Kaya kailangan ng flexible na learning options, tulad na lang ng modular learning, online access, or special arrangement para makop nila yung mga topic or yung mga lessons like that. Siyempre, as a marginalized group, pag nasa marginalized group, kailangan ng siyempre may systematic barriers. So, ano ba yung mga systematic barriers ng mga marginalized group na hinaharap nila? First one is the discrimination and implicit bias. So, minsan kasi, kahit hindi sinasadya, may mga teachers or classmates na may bias or may kampi, may paborito sa mga estudyante iba sa karamihan. Halimbawa, hinuhusgahan agad ang LGBTQ student o iniisip na mahina ang mga galing sa ibang bansa. Nakakaapekto ito sa confidence at performance ng mga bata. Of course, yung mga isip ng mga teachers or classmate is minsan may bias or may favoritism. So, yun is not allowed. Next is lack of training for educators. Kulang sa mga trainings ang mga educators. Kung hindi well-trained ang mga teachers sa pag-handle ng mga diversity or ng mga differences ng bawat estudyante na nakasama sa marginalized group, is nahirapan silang suportahan ito. Hindi nila alam kung paano i-address ang mga needs ng students with trauma. Yung mga needs ng mga student na may mga traumas, mental health struggles, and cultural differences. Of course, kung hindi
hindi sila well-trained nung mahirapan sila i-handle kung ano yung mga differences or diversity ng nasa marginalized group. Next is school policies that exclude or overlook. Ano ba yung mga patakaran na mga patakaran ng paaralan na hindi inclusive? Siyempre, of course, may mga barriers talaga, no? Ganon. Next is, may mga school rules na hindi akma or hindi nakikita ang unique situation ng marginalized student. Halimbawa na lang, strict attendance policy na hindi considered ang sitwasyon ng homeless youth at estudyanteng kailangang magtrabaho. Kailangan yun is kailangan nun pagtuunan din ng pansin. Of course, dapat i-consider ng teacher na may mga estudyanteng kailangan na magtrabaho or kailangan nila munang magtrabaho upang makapasok sa school. The next is limited access to resources. Kakulangan sa mga gamit o suporta. Walang sapat na access sa books, sa gadgets, internet, counselings, or learning materials. Ang mga ibang estudyante in marginalized group, lalo na ang mga galing sa mahirap na kalagayan tulad ng mga foster care or nasa justice system.